Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's. Ang mga hindi sumusunod sa Diyos, anak, ay parang hindi ka na rin sumusunod sa ating Diyos, ang mga sa langit. Dito po yun eh. Yung mga salita ng Diyos, yung mga pinirits ni Papa God, ni Papa Jesus Christ, yung mga salita na inaral niya, itinuro niya dito sa inyo. Alam niyo na po yun, yung 10 utos ng Diyos Ama, yung magbigay, wag kang papatay, wag kang sasamba sa mga mga santo-santo dyan. Sumunod ka lang sa utos ng ating Diyos Anak, tulad ng wag kang papatay, wag kang mangangalunya, wag kang magnanakaw, wag kang magsisinungaling, wag kang mag-isip ng di maganda sa kapatao mo, wag kang sasama sa mga Diyos-Diyosan, wag kang gagawa ng mga kasinungalingan na hindi naman karapat-dapat. Ganun po yun. It's meaning mga maling gawa. Yung pag ginagawa po natin, ginagabanan po natin yung mga salita na in-spread ng ating Diyos Anak, si Jesus Christ, parang sinasamba na rin natin ating Diyos Anak. Kasi iisa lang sila eh. Iisa lang silang Diyos. Once na sinasamba mo si Jesus Christ, sinasamba mo na rin ang ating Diyos Amang nasa langit. Tatlo po sila yan eh. Kapag naniniwala ka sa ating Diyos Anak na totoo siya, na totoo lahat ng sinasabi ng ating Diyos Anak, na dapat siyang purihin at sambahin, para na rin po natin sinasamba ang ating Diyos Ama. Tapos ginagabayan tayo pinapatnubayan tayo ng Diyos Espiritu Santo. Kapag kasi nagpupuri tayo sa ating Diyos Anak, at naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na may isang Diyos Anak na nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, ay tsak na tsak, maliligtas ang kaluluwa mo sa impyerno. Gampanan po natin ang mga gawaing mabubuting tao dito sa ibabaw ng lupa. Manalig manampalataya po tayo sa nag-iisa niyang anak na si Jesus Christ. Kapag naniniwala po tayo sa kanyang anak, para na rin po tayong naniniwala sa ating Diyos Ama. I believe in Jesus Christ kasi po mula po siya sa ating Diyos Amang nasa langit. Ang Diyos Anak ang siyang nagligtas sa ating lahat, ang mga taong makasalanan. Pinutol niya ang tanikala o sumpa na pinataw doon ng ating Diyos Ama sa ating unang mga naging magulang na si Eva at Adan. Kaya tayong lahat ng mga tao, maswerte tayo kasi may isang Diyos Anak na si Jesus Christ na pumutol noon, na nagsakripisyo para sa atin. Napaka mahabagi ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Kasi lahat ginawa niya. Nagsakripisyo siya, naghirap siya, pinako siya sa krus at namatay siya para lang sa atin. Kaya tayo mga tao, gampanan po natin yung pagiging mabuting tao. Sundin po natin yung mga utos ng ating Diyos Anak para po naliligtas ang ating kaluluwa sa impyerno. Kaya ikaw, talikuran mo na yung mga mali mong gawa. Bumalik loob sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ para maligtas ang kaluluwa mo. At maniwala mo na manampalataya, mayroong isang Diyos Anak na nagmamahal sa atin at gumagabay. Ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Kahit nagdito na lang ang advice, ingat po tayong lahat, and God bless.